na po tayo po. Ano po? Binibigyan ba tayo ng pugay ang Panginoon ang dapat na bigyan ng kapurihan. Kasi wala ang Panginoong Diyos, wala ang Panginoong Kristo, wala ang Panginoong ng Espiritu, wala tayo ngayon. Amen. Kaya sabihin natin, Jesus Christ is alive forevermore. Jesus Christ is alive forever. Lakasan natin, Jesus Christ is alive forevermore. Jesus Christ is alive forevermore. And I am alive in Christ. And I am alive in Christ. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya buhay na buhay tayo sa Panginoon. So, nais ko pong i-welcome muna yung muli yung ating pong mga kapatid na nasa Tagayunlong, nasa umuro ni Pastora Risa at ni Pastora Estila. Pastora Risa, Pastora Estila, tumayo kayong dalawa. At humarap po. Tapos sabay tayo ang mga Tagayunlong. Tumayo lahat ng mga Tagayunlong dyan. Balik ko. Hindi po ako yung full blast. So, ilan lang na nandyan. So, rin ang Panginoon. At hindi po tayo nag-imbita ng iba pang church ngayon kasi nga alam natin limited yung ating lugar. Kaya sabi ko, pagka ho, napunta pa, kasi hindi din ready, hindi alam ko ng mga taga-Chingi na anniversary natin. Kasi po yung Chingi po natin ay, yan po ay partnership ng Alive in Christ. Research Global Mission. So, hindi nila alam. At saka yung mga taga-Macau, hindi rin sila pwedeng pumunta. At mga taga-China, kasi nga, yung linggo. Pero, naisipan ko na siguro sa mga sunod na anniversary ay mapaghanda natin para may makapunta na representative from China, from Macau, at dito sa Hong Kong. So, purihin ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. At lahat po kayo, sabihin sa katabi mo, welcome kayo ngayong hapon. Welcome kayo ngayong hapon. Kasi hindi ko man kayo mag-video. Nandiyan yung aking matugang, si Pastor Mon, kasama ang aking anak si Blessing. Nandiyan sila. Kasama natin ngayon. So, ang church po nila ay Venetian. At darating ang araw, maging Alive in Christ din sila. Nagparinig na. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Nakalive ba tayo? Alive. Parang siya bilata. Well, purihin ang Diyos. Siguro bago ko tawagin yung ating guest speaker ay magkwento lang ako ng kunti. Okay lang ba sa inyo? Apo. Kasi ang 8th anniversary po ay ito po, ang ibig sabihin niyan ay the new beginning. Amen. So, ibig sabihin ay mayroong pasimula na talagang gagawin ng Diyos sa ating buhay na espesyal para po sa ating pong gawin. Kasi yung ating pong pamagat ay the season of God's kingdom expansion. So, alam po natin na habang kaya ko medyo naiyak kanina, ang nag-umpisa pa lang. Kasi ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, siyang Diyos ng alay. Walang iba, no? Sa pamilya ng alay. Tapos nung kinanta na natin yung Ibrineo, kasi yung word kasi sa akin ng Lord ay sa iba-iba mga bansa. At kita niyo yung yung logo ng alay, di ba? Na nandun sa mundo na. So, kaya darating ang araw, darating panahon, maring kami ay lahat ng mga matatanda na mga pastor ng Alive, eh, hindi na namin makita yung pong paglaganap sa buong mundo. Pero sa inyo mga kapopuhan, makikita ninyo na matupad yung ating mga na we are a missionary church preaching the gospel of Christ and planting churches in the Philippines and other countries to take part in this end-time harvest of souls. And to evangelize many souls for the Lord Jesus Christ. Yung mission naman natin, to evangelize many souls for the Lord Jesus Christ, regardless of race, language, and standing in life. There's need for them to death, sin, but alive to God through Jesus Christ. So dapat memorize natin yung ating vision and mission. At gusto natin na malaganapan, anumang lahi, anuman ang kaniyang kulay ng balat ay magpupuri sa dakilang Diyos na ating tagapagligtas. So yun yung ating dream.
At mangyayari yun pagdating ng araw. Amen ba? Kasi ako magsi-60 na Horse. nitong November. Eh, pag tinanin niyo ako ay parang 60 na. Advanced na natin. So, yun po. Bali, ang aking paalam sa inyo, pag 60 ko, magpupurpod na ako. Ano na ba yun? Hindi. Purpod na. All the So, animals. kaya naalala niyo yun. 3 years ago ay sinabi ko na yun. Na para maghanda kayo. Still have Kasi, book. gusto namin talaga magpunta sa Pilipinas. Kasi po, mayroon tayong Luzon, Visayas, Mindanao Yan. na mga gawain. Sa Mindanao ay 7 o 8 na yung ating church doon. So ngayon, gusto ko na mag-concentrate sana sa Mindanao. Pero may word na binigay sa akin Panginoon. At ito po ay kwento ko sa inyo. Nung kami ni Mrs. noong December, nasa South Korea. I know the song. At habang linggo po yun, hindi ko makalimutan, nag-request ako sa isang church, sa Filipino church. Pagkatapos Lunes po, na naginip ako alas 5 ng umaga. Na yung dream po ay pinakita siya ng Panginoon, ginising ko sa panaginip. Tapos binigyan niya ako authority na i-share yung gospel sa South Korea. The animals Kaya, that is in kami sabi ko, Mrs., hindi, imbis na mag-mission na mag-forward sa Pilipinas, kaya sabi ko magkwento ko sa inyo, ay kami po ay pupunta ng South Korea. So, sa mud. yan po ay sa tamang panahon. Kaya, baka hindi natin alam kung 1 year pa, Flower. 2 years pa, dito sa Hong Kong. Hindi naman na po kayo, sandali na po. Pero, ang galing ng Panginoon. Kasi, nung nakausap ko yung ating mga connection sa South Korea, ay wala na daw problema sa visa. Tutulungan nila ako. So, yun lang yung aming tingin sa Panginoon. Kasi nga, sabi ko, Lord, may edad na kami. Ayaw ko na sana mag-mission support ko sa Pilipinas. Biglang sinabi nga na pa sa akin doon. Okay, excuse me. At noong 2010, na naginito po ko sa South Korea. Pagdating doon, kinumpirma ng Panginoon. Kaya ito po, naka-live ito. Nakita ng mundo. At pray niyo ako. Pray ninyo lahat ng mga nakapanood ngayon na kung anong taon yun o kaya next year na o di ko alam. Pero makikita ko rin sapagkat yun ay sinabi ng Panginoon. At pag may word siya ni si Lord ay hindi po ako nagatubiling sumunod. Amen? Kagaya po ito na yung kasunod na kwento. Kasi magkikwento lang ako. So yung sunod na kwento, yung ating history ng Living Christ. Tumungtong kami sa Hong Kong, kami mag-asawa. Si Blessing noon, ang anak, ay 7 years old lang siya mahigit. Nung kami ay tumungtong dito ng 2005, August po yun. Agosto ng 2005. At pagdating ko rito, tumira kami dito sa Wanchay. At yung pastor at tirang kumpare ko, si Pastor Belton Rivera, na ngayon ay nasa langit na. Umuwi na po siya nung ilang taon na nakalipas. At napunta siya ng Canada. Ang church na aming titirahan noon, medyo may kunting problema ang simbahan niya noong araw. Pero tinanong ko si Lord kung magtatayo na kami ng gawain dito sa Hong Kong. Ginising ako ng Panginoon sa panaginip. Ang unique ng Lord kasi lagi niya ako kinakausap sa panaginip pagdating sa gawain. Pero pangitain. So, nung panaginip ko, sabi ng Lord sa akin, sabi niya, magtatayo ka ng alive in Christ, pero hindi pa ngayon. So, yun po ay 2005 yun. At naitayo po ang Alive in Christ doon sa China, hindi sa Hong Kong. Kaya sabi ko, baliktad sa China kasi pumunta kami ng China. At yan si Maymay kanina, yung kumanta, produkto ng ating China. Amen. Siya po ay doon talaga siya na born again sa ating pong ministry sa Shenzhen, China na ngayon ay sa linggo magdiriwang sila ng 16 years sa kanilang anniversary. Doon po, kaya pupunta si Pastor Beng, si Pastor Chris sapagkat ako bukas ay lilipad pauwi ng Pilipinas kasama si Pastor Eric. Kaya dahil may mahalagang misyon. So, yan po at pagdating po ng time na
Kasi ang tagal 2005, kinausap ko ng Lord, ang tagal bago nagkaroon ng Hong Kong. Na permanent resident na kami. Tapos hindi pa rin. Sabi ko, pinilit ko na mag-Bible study. So may mga Bible study kami dyan sa Central, dito sa Plaza, pagkatapos sa aming bahay sa Yumate. Tapos sabi ko, Lord, parang, ang tagal na nung, nainip na ako. Tapos, bigla ako na naginip ulit. Kasi sabi ko, kausapin ako Panginoon, kung time na magtayo ako dito sa Hong Kong. Kasi kinausap mo sa panaginip, sigurista ko ako ng kunti. Kausapin mo na ako sa panaginip na talagang magsimulan ako. So, pagkatapos ay kinausap ko ng Panginoon na naginip ako ng mga isda, ang dami na naghihingalo, pinupulot ko, kinukuha ko. Tapos, sa paggising ko sabi ng Panginoon, time na. Kaya nung February 16, tama ba yan? 12? Sorry. Baliktad, February 12, 2016, nagsimula po ang gawain dito po sa Hong Kong. Amen. At ito po sa lugar na ito. At kami ay first grand opening pala ay 12 din kami ang nandito. 12. At ito lang ginamit namin yan. Yung portion na yan. Kasi alog-alog namin gagamitin pa namin yan. So, dito lang kami. Pagkatapos ay, sabi ko sa China, per hour, 100 lang. Kaya ba natin? Suportahan ba ninyo kami? Opo, pastor, sabi nila. Kaya, sinuportahan, 1,000 plus ang binibigay nila para po sa lugar. Buwan-buwan ang binibigay ng China. Ang China po talagang sumuporta dito. Pagkatapos ay lumuluhod ako dyan, nanghingi ako ng song leader sapagkat ang aking boses ay hindi naman tilapak song leader. Tapos ay ako ang song leader, ako ang preacher, ako ang opening prayer, ako sa offering, lahat ay aking. So, kaya lagi akong humingi sa Panginoon ng song leader, musician, kasi hindi naman ako musician. So, kagaya ng sa Pilipinas, siniling ko, noong ako yung umpisa, ganun din, binigay naman ng Lord. Kaya ako yung kampante, tapos doon yung humihingi, binibigay ng Panginoon. Kaya, yan ako lumulod lagi at humingi ko sa Panginoon yung po mga musicians, yung leader, deklara ko. Pagkatapos, alam pa ninyo mga kapatid, ang Diyos ay talagang napakabuti. Bagamat, sinabi ko sa China, sabi ko, ihinto na ninyo yung support. Bakit pastor? Sabi ko, lilipat na lang kami sa bahay. Nahiya na ako sa inyo kasi ang membro, 1, 2, 3 na lang natira. Hindi naman dumadami. Ganun ba pastor? So, ako po'y inilipat ko po doon sa Yumate, sa bahay namin na maliit. Pag mayroong isa, parang marami. Pag may isang dumating, nagtuturo ako. Tingin ko, marami sila. Dalawa, tuloy. Tapos mag-anniversary, sabi ni Sir Cathy, hindi ko nakita si Sir Cathy. Sabi ni Sir Cathy sa akin, Pastor, ituloy ba natin yung anniversary? Sabi, ituloy natin. Sabi ko, alam ka bang gitarista? Sabi niya, mayroon. Si Brother Joey. Sabi niya, mayroong may leader na Bisaya, Sister Jane. May anak na tamborin dancer yun. Yung patawag mo. Wala ng church na sinisimbahan yun, sabi niya. Pinatawag, yan si Lynn. Yan, si Lynn. Doon sa, saan ba tayo? Sa KFC ba yun? Opo, sa KFC sa TST. So, kinausap ko sila. Tinuloy namin, nabitahan ko si Pastor Roland. Ibitahan ko yung ibang mga kilala rito na mga kapatid. Parang dumagdag sa tao. Kasi mag-first anniversary. Tapos ang dami palang kasamahan nila nila noon na napalo up nila para umaten. Dumami kami. Pagkatapos po, naliginip ulit ako na mayroong isang pastora na sasanib sa akin. Sabi ko, sino kaya yun? Lord, sino yun? Tumatayo siyang ganyan. Hindi makita maano yung mukha. Sabi ko, sino kaya yun? Sige lang, basta mayroon. Pagkatapos ay nakilala ko si Pastora Joe. At nakita lang sa post ni Jane, na Nilena, may church. Sabi niya, dahil saan ba yan? Sabi niya dito, kasi yung pala si Pastora Joe, mayroon siyang pioneering work dyan sa Admiralty, no? Plaza ba? Plaza ba kayo? Dahil? Sa immigration pala. Diyan sa immigration. Pag mag-upurgod na si Pastora Joe, wala daw siya paglalagyan ng tao. Nag-pray, Lord, saan ko sila ilalagay? Mag-upurgod na ako, 3 months na lang, sabi niya. Yun sa kanyang panalangin.
At sabi niya, pwede ba kaming sumama dyan dahil so pumunta sila rito. Noong makilala ko na Bisaya din, tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ng ating preaching at tinanong sila kung nagustuhan nila at okay sa kanila, at sila naman nag-agree. Kasama sila. Halika dito. Ito si Daday. Siya po yung ating chairwoman ng church board. Ilan po siya at ang grupo niya at sila po yung pumunta rito. Kaya salamat. Sila po at pagkatapos noon ay hindi na po sila umalis at hanggang sa ngayon, grabe yung suporta nila. At sila po ay parami ng parami yung grupo ni Daday. Sila po yung Querido Leader natin. Palakpakan natin. Amen. Hallelujah. Kaya pag ang Panginoon ang nagtakda sa tamang panahon at sa tamang lugar, sa tamang oras, ay tiyak po dadami ang gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kaya yun po yung istorya ng Alabing Christ. Hindi si Pastor Rodel ang nagtayo ng gawain nito, kundi ang Panginoon. Kaya sa tuwing ako'y nanalangin sa Panginoon, umiyak ako kanina pa, ay pinipigil ko lang talaga yung luha ko. Pinapabalik kong gano'n. Ayaw magbalik. Kaya pinupunasan ko lang siya bumalik eh. So, nakita ko yung pagkilos talaga ng Diyos. Kaya ang iglesia nito ay sa Panginoon at tayong lahat ay kabahagi rito. Kaya salamat sa inyong suporta at alam ko na palaguin pa ito ng Panginoon at mapupuno pa tayo. Malin nyo ay lilipat pa tayo ng mas malaking lugar. Amen. Claim it. Victory. Victory. Panginoon. At tayo napunta doon sa Queens Road. Kasi hindi na pinagamit ito nung per hour. Pagkatapos ay napunta tayo dyan sa Sa fifth fifth floor. Tapos bumaba tayo dito sa fourth floor. Amen. Iniwan ito at ibinigay sa atin ang lugar na ito. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. At tayo ay nagsama-sama at ang iyong suporta. Kaya hanggang ngayon ay nanatili ang ministeryo ng Panginoon. Dahil po sa inyo. Kaya ang kapurihan sa Diyos. Hallelujah. Dahil sa inyong mga buhay. Palakpakan natin. Amen. Kaya po yung maiksing na istorya po sa